Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed the little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from? He answered, An enemy has done this. His slaves said to him, Do you want us to go and pull them up? He replied, No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, First collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati muna yung katabi. Good evening po, brother. Good evening po, sister. Father Hans, kay Father Mario, magandang gabi. At kasabay ng inyong pagbati sa inyong katabi ng good evening, pakitanong naman siya, kumusta ka naman? Baka sabihin niyo, Father, mukhang may gusto kang gayahin sa Senado, ha? Hindi po, no? Kumusta lang po talaga. At madalas, tayong mga tao, when we are asked, kumusta ka naman, the frequent response, the regular response would be, okay lang, same. Pero, kung tanungin mo, kumusta naman yung kapitbahay mo? Ang sagot, Father, ito na nga. Huh? May bago, Father. No? Madalas, mas marami pa tayong alam tungkol sa ating mga kapitbahay, sa mga tao sa ating paligid. Marami tayong bagong nakikita sa kanila. At ating hindi nakikita yung mga bago na mayroon tayo na bigay ang Diyos sa atin. We are so focused about the lives of other people. Kaya naalala ko, kung dati po, nausip ko yung Marites. No? Ngayon daw, nag-level up na. Meron na ngayong mga mariposa. Father, ano yung mariposa? Mariposa, ito yung mga nagmamarites sa pamamagitan ng mga posts
Nag-aabang ng mga post. Ito yung buhay niya pala ngayon. Ha? Ito pala yung ginagawa niya. Andito pala siya. May bago palang binili. Mariposa. Nag-aabang ng mga post at siya rin post ng post tungkol sa buhay ng iba. At hindi pa natapos doon. May mga maricon. Ano naman, Padre Maricon? Ito naman po yung mga marites na nagtitelecon. Nag-videocon pa sila, no? Hindi pa sapat na yung tawag lang, may video conference pa. Alam mo ba? No? Kailangang harapan na ngayon. High-tech na. At syempre yung pinakamatindi, bukod sa Maripos at Maricon, itong si Luz Biminda. Buong bansa, alam niya yung kwento. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, dahil naka-online palagi, alam niya ang bagong chismis. Luz Biminda. Sorry po, baka may Luz Biminda po sa inyo. Wala pong intensyon na maka-offend, pero sadya pong ganyan ang buhay natin. Para bang madalas, we are concerned about the lives of other people around us. Para bang kailangang ma-update tayo. At ang nakakalungkot, yung buhay ng iba, ang ating pinupuna at napansin, yung hindi magandang bagay tungkol sa kanila. Yung maling nagawa, yung maling nasabi, yung mali doon sa kanilang pamilya, yung mga bagay na wala tungkol sa kanila. We always see yun pong mga shortcomings, the imperfections about the lives of other people. Pero ang tanong po sa atin, after mong pansinin o punain yung mga mali na napansin mo, may ginawa ka ba? May naitulong ka ba para sana ay ito po ay matugunan o maayos? At ngayon pong ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon, this 16th Sunday in Ordinary Time, I believe, ito po yung nais ating ipalaala na mensahe ng Ebanghelyo po ngayon. Ang Ebanghelyo po tungkol sa wheat and the weeds. Alam po ninyo, ang Ebanghelyo pong ito ay unique sa Ebanghelyo po ni St. Matthew. Sa apat na Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, si St. Matthew lang daw po ang mayroon ganito, yung parabola, talinhaga tungkol sa damo at trigo. And apart from that, ito po daw yung rare na okasyon na si Lord and explain niya po yung parables. Meron lang pong dalawang parables in the Gospel of Matthew na kanyang inexplain. Yung last week po, yung muntik nga basa kayo ni Father Mario, no? Ito po yung parable of the sower. Ito po yung inexplain ng Panginoon kung ano ba yung ibon, ano ba yung binhi, ano ba yung manghahasik, ano ba yung lupa. The Lord explained it to the people. Ito po yung pangalawa. And explain din daw niya in a way kung ano ang dapat gawin dyan po sa naghasik ng masamang damo. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, sa pamamagitan po ng Ebanghelyong ito, nais bigyang katugunan ng Panginoon ang tinatawag na the problem of evil. Bakit may kasamaan sa mundo? Bakit hinahayaan ng Diyos ang kasamaan sa mundo? Itong Ebanghelyong ito mismo yung nais pong sagutin para po sa atin sa ngalan ng Diyos. Unang-una, ang sabi sa Ebanghelyo, yung masamang damo, hindi po kailanman ang Diyos ang nagtanim. Hindi po gusto ng Diyos na sa piling po ng mga taong mahal niya, may mga kasamaang tumutubo. Ang sabi ng Panginoon, yung aking kaaway, dumating at naghasik ng masama. Hindi po gusto ng Diyos iyon. At pangalawa, kahit po mayroong kasamaan sa paligid, alam po ng Diyos yun. Nakikita po ng Diyos yan. At may inihahanda ang Diyos para po diyan. Hindi po totoo na walang pakialam ang Diyos. Hindi po totoo na nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan ng Diyos.
may takdang panahon para ang kasamaan ay kanyang bigyang katugunan. Manalig lang po tayo sa kanya, tamang panahon at tamang paraan. Madalas, ang ilan po sa atin, kung hindi man tayong karamihan, para bang yung mga servants, yung mga alipin na gigil na, Lord, ngayon na, bubunutin na namin yung mga masamang damong yan. The Lord tells us, wag, hindi kayo ang hukom. Ako ang gagawa sa tamang paraan, tamang panahon. Huwag mong hukuman yung kapwa mo. When I was assigned po sa akin pong last parish, before ako po nagkaroon ng parochial Sacred Heart, bago po ako mag-aral sa ibang bansa, ako po ay na-assign sa isang parokya po diyan sa Makati. At yun pong aming parokya, mayroon pong isang convenience store. Convenience store. At nangyari po, nagkataon po yung aming pong cook, yung aming tagaluto ay medyo may pagkamarites. Ang sabi sa akin, Father, alam nyo ba? Sabi sa akin, Father, alam nyo ba? Nung isang araw, mayroong magnanakaw, shoplifter na nahuli dyan sa convenience store na yan. At ito pa, Father, batang-bata, 10 years old lang, Father, magnanakaw na. Alam po ninyo, tayo mga tao, para bang nakainis isipin, ang bata pa lang, salbahing-salbahin na. Katunayan, yun daw po yung reaction po ng gwardya sa convenience store nung mahuli po yung bata, nag-shoplift ng isa pong yung loaf bread, yung pong sliced bread, kanya pong binitbit, and then tumempo, nawala po yung gwardya, nakaligay yung gwardya at tumakbo palabas ng pintuan. Yun nga lang dahil bata, maliit, nahabol at nahuli. At yung batang ito, habang pinapagalitan po ng gwardya, ang sabi, ang bata-bata mo pa? Magnanakaw ka na? Anong klaseng pamilya? Anong klaseng magulang mayroon ka? Kung kaya po yung gwardya at yung management ng convenience store, dinala po yung bata doon sa barangay. Tapos yung barangay, hinanap po yung tirahan ng bata, yung mga magulang po ng bata para panagutin. Ang naabutan po sa bahay, isa pong matanda, isang lola, may sakit. At nagtanong, ano pong mayroon? Sabi ng barangay, yung apo ninyo nahuli po, nag-shoplift ng loaf bread doon po sa may simbahan, sa may convenience store. Yung lola, hiyang-hiya. At hingi ng tawad. Ang sabi po nung lola, pasensya na po kayo sa apo ko. Ilang araw na po akong may sakit. Hindi po ako makapagtinda. Yung mga magulang po nito, yung nanay, may kasama ng ibang lalaki. Yung tatay po nito, nahuli po, nag-adik, nakulong po ngayon. Yung kapatid po niyang mas bata sa kanya, kahapon pa, iyak ng iyak, wala pong makain. Yung bata pong 10 years old ang dumiskarte ng pagkain para po sa kanyang kapatid na maliit, na gutom na. Para po sa kanyang lola na may sakit, hindi makapagtinda. Para bang ang daling sabihin at husgahan yung batang ito, ang late-late pa, salbahe, magnanakaw. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, bago mo husgahan yung tao, damo yan, masamang damo yan. Antay ka muna. May tamang panahon, may tamang paraan. Hayaan mo, ako ang maghusga. Alam ko ang nasa puso ng mga tao. Ito po ang pala ng Ebanghelyong ito. Justice is God's. We're called to be forgiving and to be helpful. Yes, yung mga taong gumagawa ng masama, ituwid po natin, paalahanan po natin. Pero huwag na ikaw ang may karapatang kumuha ng buhay ng may buhay. Hindi mo kailan masabi,
masamang damo na yung batang iyan. Malay mo, pag makaranas po ng kabutihan, ng awa, ng tulong, yung masamang damo, maging mabuting trigo, magbunga ng mabuti. Pero higit po riyan, mga minamahal na kapatid, bukod po doon sa huwag mong husgahan yung kapwa mo, nais din pong sabihin ng ebanghelyong ito ang tungkol po sa ating mga tao na madalas ang nakikita yung mga mali, yung mga servants, yung mga alipin po ng Panginoon na nagtanim, nung mapansin na may masamang damo, yung kailang effort, yung kailang atensyon, doon na po nakatuon. Lord, ano na, bunutin na natin, husgahan na natin, ngayon na, masamang damo yan. Yung mga kaaway mo, Panginoon, may ginawang kasalbahihan sa ating taniman. No? We only see yun pong damo na kailangang bunutin. Yung problemang kailangang bigyan ng katugunan. Yung pasakit na kailangan bigyan ng solusyon. Nung time po ng Panginoon, ito po ay hindi lang basta-basta talinhaga. Katunayan, noon pong first century, during the time of Jesus, totoo po na may gumagawa ng ganito, sabotage. As you know, nung time po ng Panginoon, mga magsasaka ang mga tao. At hindi lang yan hobby para mga plantito at mga plantita. Hindi po. Yan po mismo yung kabuhayan po nila. Pag masira po yung panim nila, yun po ay kawalan ng kailang kabuhayan. Kawalan po ng kita. At hindi lang po yun. Ang sabi raw po, yung mga magkakaaway, ginagawa po yung ganito. Nilalason po yung tanim ng kailang kaaway. Ang tawag daw po doon sa halaman ay sisanya. Sisanya. Ito po yung mga masamang damo na pag ito'y naihalo doon sa mga trigo, pag tumubo po ito at hindi nabunot, pag ito'y makain, it can cause poisoning. Maaari kang malason. At pag ikaw ay makalason, ako, hindi ka na pagkakatiwalaan. Wala nang bibili sa iyo. Kaya po, nung time ni Jesus, yung gumagawa po ng ganito, yung sabotage, mayroong mabigat na parusa. Kasi nga naman, ang iyong sinisira, hindi lang yung kaaway mo, kung hindi yung pagkain dapat, yung supply ng trigo na dapat sana sa komunidad. Kaya napakabigat pong problema, yun pong masamang damong ito. Pero ang Panginoon, hindi po siya nakalimot. Siya po ay nagtanim ng mabuting trigo. Napansin po niya, sa kabila na may mga masamang damo, tumutubo pa rin ng maayos at mabuti yung mga trigo. Mga minamahal, minsan, nauubos ang ating oras, lakas, effort, kakabilang ng mali sa ating paligid. Kakahanap ng mga taong masama sa ating paligid. Minsan, para bang ang mundo, ang pangit-pangit, ang dilim-dilim, lahat na lang hindi maganda. Nakalimutan natin, ang Panginoon nagtanim ng mga gandang bagay sa ating paligid. Marami pa rin tayong dapat at pwedeng ipagpasalamat. Ang sabi daw po, yun pong trigo na tumubo, hindi niya na kailangang awayin, patayin yung mga masamang damo. Yung trigong ito, kailangan lang daw siya ay lumago ng maayos. Yung araw, yung init, kanyang tanggapin. Yung nutrients sa lupa, kanya pong kunin. Yung ulan na binibigay ng Diyos, kanya pong tanggapin. Ang sabi daw, yung mabuting halaman na ito, kailangan lang niyang gawin ang mabuti at tama, maumunga po siya. Hindi mo kailangang problemahin ang mundo. Totoo,
kailangan magpaalaala naman nagkakamali. Yung mga magulang po dito, minsan yan po yung reklamo sa aming mga pari, Father, yung anak namin, ayaw nang makinig, ayaw sumunod, ang tigas-tigas ng ulo. Minsan po, we expect good things na tumubo sa ating mga anak kung tayo mismo wala namang mabuting itnatanim sa kanila. Tatawa nga ako, minsan meron pong nanay ang reklamo sa akin, Father, bakit ganon? Ibang-ibang mga bata ngayon. Walang takot. Salbahe, sumasagot pa, Father. Ibang-iba ang mga bata ngayon, Father. Ang sabi ko sa kanya, totoo po yan, sister, ibang-ibang mga bata ngayon. Kasi po, ibang-iba ang matanda ngayon. Wala pong bata ang nangarap habang lumalaki. Gusto ko maging pinakamagaling manuntok ng tao. Wala pong bata ang nangarap paglaki ko, ako yung pinakamalutong magmura. Ako yung pinakamagaling magsinungaling. Wala po. Ano po ang naitanim natin sa kanilang halimbawa? Ano po ang nakita, narinig po sa atin? Ano po yung halimbawang ibinigay natin sa kanila? Ano po ba ang inyong tinanim? Naghahangad po tayo, mabuting bunga sana yung anak ko. Bakit nagkaganoon? Ano ba ang hinayaan ninyong makita po nila? Ano ba yung oras na binigay ninyo sa kanila? Mga minamahal, totoo po, ang Panginoon nagtanim ng mga gandang bagay. Ahangad po ng Diyos tayo din magtanim ng mga gandang bagay. Pero may mga punto na wala ka ng kontrol. Hindi mo kayang baguhin yung kailang isip. Ang naisabihin ng Diyos sa iyo, ako na ang bahala. Meron akong tamang panahon, tamang paraan, itutuwid ko ang mali. Ang masamang damo, lilipunin ko. Ang maubuting taong mayroong bunga, dadalhin ko sa aking lugar kung saan iniipon ko ang mga trigo. Mga minamahal na kapatid, saan po nauubos ang ating oras? Baka naman bilang tayo ng bilang na masama, hanap po tayo ng hanap ng hindi magaganda. Ngayon po, ako po ay nabigyan ni Father Hans ng pagkakataong magdiwang ng ating pong nobenaryo sa kapistahan po ni Saint Charbel, ika-4 na araw po ngayon. At madalas may mga tao pong pumupunta, lumalapit sa kanya, naghahangad po ng kagalingan. At ito po ang purpose, no? Si Father Hans, yung kanya pong misyon. Si Saint Charbel, ang mga kaparian, ang buong simbahan, pinapanalangin po ang kagalingan, ang kalusugan. Pero nawa, wag lang pong makita natin yung sakit. Huwag mo lang makita yung problema. Katunayan, sana makita mo din, dahil sa iyong karamdaman, dinadala ka palapit sa Diyos. Dahil sa iyong problema, naisabihin sa iyo ng Diyos, iasa mo sa akin, kulang ang iyong lakas, galing, talino, kukulangin yan. Ako ang Diyos na makapangyarihan, ilapit mo sa akin. Totoo po, kahit ang mga problema, ang mga sakit, kung ating titingnan, mabuting bunga din po sila. Mga trigo din po sila. May bunga din pong mabuti na hatid sa atin ang mga bagay na ito. Nawa po, as we come and approach Saint Charbel, dito po sa Assumption Parish sa Leverisa, bukod po sa ating maisip lang yung ating pong mga dalahing sakit at problema, ating pagpasalamat din, Lord, salamat, dinala mo ako dito. Lord, salamat sa pananampalatayang iyong nanim sa akin. Lord, salamat po dahil ako ay muling nalapit at lumalapit sa iyo. Sa kabila po
ng pagsubok na ito sa aking buhay. Nawa, huwag lang pong mga masamang bunga ang ating bilangin at mapansin. Huwag lang po yung masamang damo. Huwag tayong makalimot. Nagtanim ang Diyos ng mabubuting halaman na mamumunga at atin nawang mapakinabangan. Amen.